May mga senador tayo na napaka-stupid ng mga statement na sometimes hindi ko maintindihan kung asan ba ang kanilang loyalty. Sa flag ba ng Pilipinas, sa bansang Pilipinas ba, o sa Amerika? Or sa ibang, or sa kanilang interes na personal. So dapat si Marcos Jr. kung hindi niya kayang ayusin ang bansa even in terms of foreign policy, mag-resign na siya before pa maging too late ang mga ang pangapangyayaring ito. Kasi kahit domestically, corruption pa lang ang pag-usapan mo. My God, wala na siyang political legitimacy. When you talk about foreign policy, mas lalo na. ASEAN share tayo, pero nagkakalat ang Pilipinas, especially when you talk about massive corruption in government. So, you know, this is really happening. At ang Venezuelan case na nangyari ngayon is just a case in point na dapat tayo mga Pilipino, isipin natin at magkaroon tayo ng lessons learned sa mga nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo para maiwasan natin ang trahedya na mangyari sa atin at sa ating bansa. Ayun nga dito mga kapdita, ang pag-usapan ho natin, nagsalita ho kasi ito si Prof. Ana Malindog, kung saan mga kapdita, nilantad niya na ho talaga na itong mga ibang senador dyan, kadalasan naman puro majority, may pagka-stupid mind. Kung sino-sino ho yung pinoprotektahan nila, para lang ho pagtakpan etong ginagawang kabalbalan ni Marcos Jr. Etong nangyari nga sa Venezuela, mga kabdita, yung pagdukot dyan sa pag-aresto dito sa presidente ho nila, pwede ho natin maihalin tulad sa Pilipinas, lalo na etong issue kasi ng Venezuela, mga kabdita, tungkol ho yan saan sa ginagamit ho ng asawa ni Marcos Jr., si First Lady, yung Coca-Cola. Natatandaan niyo ho ba yung naging issue niyan kaya kinidnap si Tatay Digong? Yan ho yung dahilan kung bakit umaksyon si Donald Trump. Pati ho kasi yung massive corruption dyan sa Venezuela, yan din ho yung isa pang mga dahilan. Pati yung sobrang yaman din ho kasi sa oil netong Venezuela. Kaya mga kabdit, pinagka-interesan ho talaga ni Mr. Donald Trump yung Venezuela. Kaya ngayon mga kabdita, oras na magkamali ito si Marcos Jr., pwede rin hong gawin ni Donald Trump yan dito sa atin. Dakpin niya itong si Marcos Jr. Total, marami ho tayong resources. Pwede ho tayong taniman ng palay. Itong mga ating kababayan dito, yung mga taniman ng palay, hindi naman din ho sila nabibigyan ng resources o hindi rin ho sila binibigyan ng mga kagamitan. Hindi ho sila binibigyan ng kagamitan. Hinahayaan lang ho sila, kaya kadalasan sa mga magsasaka, mga farmers, umaayaw na ho. Binibili ho yung mga palay sa kanila, 6 to 8 pesos. Ibebenta ho yung bigas ni Bongbong Marcos Jr. sa ganyang presyo. Sino ho yung nalulugi? Yung mga farmers, yung mga magsasaka. Kaya sino ho yung kawawa? Tayo ho mga ordinaryong Pilipino. Yung nagiginabang, yan pong mga katransaksyon ni Bangag. Yung mga kapwa niya hong malalaking crocodile, mga magnanakaw din ho. Kaya mga update wala ho tayong paligoy-ligoy dito. Pakinggan na ho natin ito naging pahayag ni Prof. Ana Malindog. At sa mga paparinggan niya hong matatalinhagang salita dahil mga ibang senador dito, mga kabdita, talagang literal na stupid. Lalo na, hindi pwede talaga mamuno ito si Marcos Jr. Kasi mga kabdit, isa ho siyang weak leader. Kaya mga kabdit, kung bago lang ho ay sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na yan. Sabay-sabay ho tayo mag-comment o mag-react dito sa magiging pahayag ng isang political analyst. Kaya hindi, react na ho tayo. Sa ekonomiya or let us say sa kasi natanong din ako kanina kung may impact daw ito sa oil. So far naman I don't think na may direct impact kasi hindi naman tayo nag-import ng oil sa Venezuela. I think it's on the Middle East pa. Ngunit kung ang itatanong nyo sa akin ay kung geopolitically speaking, may impact ba or may lessons learned ba ang Pilipinas na makukuha, especially under a Marcos Jr. government? Yes. I think dapat isipin natin ngayon ang nangyayari sa Venezuela at ang mga nangyari pa sa ibang bansa na kung saan ginera at in-invade at ng United States unilaterally speaking, at ano yung impact nito, na ibig sabihin walang pakundangan na paglabag sa international law. So sa Pilipinas siguro ang lessons learned natin is probably Marcos Jr. should think about this and try to recalibrate his foreign policy, no? Kasi medyo nakakabahala ang ganitong mga pangyayari kasi ang justification nila is about drugs, but actually ang totoong dahilan niyan is about natural resources, and that's oil. And not only oil, actually it's iron ore at the same time. Sa Pilipinas, ang interes ng Amerika is ang ating teritoryo para sa kanilang binabalak
na military intervention or military escalation dyan sa Taiwan Strait. And that is something that we have to be very worried about. Kasi ngayon pa lang, alam na natin, may mga nangyayari dyan sa Taiwan Strait last week na kung saan napalibot, China actually conducted the military exercises na kung saan marami nga sa Pilipinas ang nag-react. So ito siguro ang lessons learned sa atin na we need to be very careful and we need to rethink. I think Marcos Jr., since siya pa rin naman ang presidente right now, mag-isip-isip siya kung ano ba talaga ang kanya, paano niya ipoposisyon ang Pilipinas sa mga ganitong nangyayari at magkaroon siya ng pangunawa sa mga posibleng lessons learned sa mga nangyayari sa ibang panig ng mundo tulad nitong sa Venezuela. Opo. Kanina po, 13 hours ago, nag-post po ng statement ang Department of Foreign Affairs. No? So, basahin ko lamang po, Prof. No? January 5, 2026, the Philippines views with concern the evolving events in Venezuela and their consequential impact on peace and stability in the region, as well as on the rule-based international order, while acknowledging the United States' underlying security considerations. The Philippines stresses the relevant principles of international law, including the independence and sovereign equality of states, the peaceful resolution of disputes, the prohibition against the threat or use of force, and non-interference in the domestic affairs of sovereign states. The Philippines calls on concerned parties to respect international law, including UN Charter, exercise restraint to prevent escalation of conflict, restore peace and order in Venezuela, and promote safety and well-being of all the people, including the Filipinos living in Venezuela and the surrounding countries. Kung susumahin mo ba ang naging statement nitong DFA, Prof, hindi sila sumasang-ayon sa naging hakbang ng Estados Unidos? Well, kung naririnig ba ako? Sa akin Opo. kasi, ganito ang impression ko dyan sa statement ng Department of Foreign Affairs natin. Well, it's in some ways, hindi siya strong condemnation dun sa invasion and arresto ni Maduro ng United States, no. Hindi siya strong condemnation. Calibrated ang kanilang stand. Pero ang maganda lang doon, in-emphasize ng DFA na respect for international law, respect for the sovereignty of a sovereign state, at saka yung tinatawag mong non-interference in the internal affairs of a country, which is basically protected by the UN Charter. So in that sense, mayroon kang hindi siya outright na going against the United States. Calibrated ang kanyang statement, pero hindi rin siya condemnation. Unlike other countries na naglabas ng kanilang statement, strong condemnation talaga. At mababasa mo, even ASEAN countries like Malaysia, Singapore, I think, and even Indonesia, strong ang condemnation nila. Pero itong sa DFA, calibrated siya. Pero pwede na rin. Okay na rin. At least nagsalita ang DFA. Pero ang hinihintay kong magsalita is si Marcos Jr. Kasi if you look at Malaysia, it's actually Anwar Ibrahim ang naglabas ng statement, hindi ang kanilang Ministry of Foreign Affairs. So I'm waiting for Marcos Jr. to say something on this. Pero of course, I also expect na hindi siya magsasalita on this. Opo, at nababanggit nga natin no si Anwar Ibrahim ang leader po ng Malaysia. Basahin ko lang din at baka pwede natin maihabol din sa ating playback no ang naging statement nitong si Anwar Ibrahim. Ang sabi niya kasi rito, I have followed the developments in Venezuela with grave concern. The leader of Venezuela and his wife were seized in a United States military operation of unusual scope of nature. Such actions constitute a clear violation of international law and amount to an unlawful use of force against a sovereign state. Kung ikukumpara natin itong statement ni Anwar Ibrahim, medyo mas matapang ito kasi nag-point out talaga na yung military operation. Sa atin may ganitong mga kataga, yung international law, pero wala yung mas diin. Mas diin po itong sa ating kapitbahay sa Malaysia. President Maduro
and his wife and his must be released without any undue delay. Whatever may be the reasons, the forcible removal of a sitting head of government through external actions sets a dangerous precedent. It erodes fundamental restraints and the use of power between states and weakens the legal framework that underpins international order. It is for the people of Venezuela to determine their own political future, as history has shown. Abrupt changes in leadership brought about through external force will bring more harm than good. What more in a country already grappling with prolonged economic hardships and deep social strain? Malaysia regards respect of international law and sovereignty as paramount to peaceful relations between states. Constructive engagement, dialogue, and de-escalation remain the most credible path towards an outcome that protects civilians and allows Venezuelans to pursue their legitimate aspirations without further harm. No, kapansin-pansin dito, Prof, na may diin ang pagkondina at specific mismo na yung military operation ay paglabag sa international law. Tapos sa huling parte, nagbigay siya ng mga parang suggestion or talagang mungkahi or paano ba resolbahin itong mga ganito. Unlike sa ating statement po, ito galing mismo sa presidente ng Malaysia or sa pinuno ng Malaysia, compare sa atin na sa foreign ministry lang or sa Department of Foreign Affairs lang, Prof. Yun nga sinasabi ko, diluted kasi sa atin at talagang extremely calibrated siya. Kasi I understand naman kung bakit ganon ang DFA precisely because ang regime naman kasi ni Marcos Jr. really is a strong ally at the moment of the United States. And foreign policy wise, ang leaning to the United States. And actually, Marcos Jr. is still in office kahit na negative 3% ang kanyang trust or approval rating sa recent survey, negative ibig sabihin wala siyang political capital and political legitimacy already, but still being backed up by the United States. That's why precisely nandyan siya sa kanyang pwesto. Pero pag hindi na yan back up at wala na siyang gamit sa United States, madali naman siyang i-discard ng United States. Pero at the moment, ganon. So kaya nga, ang ating DFA, ang kanyang statements calibrated, it's not a condemnation. It's just the usual kind of statement na parang pro forma statement lang yan. Kasi if you really want to condemn, you should have a similar statement kind of synonymous dun kay Mahathir. Anwar Ibrahim ng Malaysia, yung PM nila. At saka, if you really look at other countries as well, very strong ang condemnation. Kasi, ang issue na ito it's not about drug. Ang pinaka fundamental na issue nito na magsiset ng president talaga sa buong mundo is precisely because of the unilateral move of the United States na hindi man even sanction yan ng kanilang US Congress, and even inside United States there are discussion at the moment na ito ay parang labag sa kanilang constitution. Pero may tinatawag kang executive unilateralism na ginawa si Trump, and this will set the precedent na para bang wala na, binasuran ni Trump ang tinatawag mong UN Charter, binasura ang international law at ang tinatawag mong sovereignty ng isang bansa. Kasi ganun talagang nangyari. So, other countries in the world, hindi lang statement of condemnation ang makikita mo. All across even in Europe at the moment, in Latin America, even some parts of Asia, even the Indians went to the streets and protest about this, because this is not just about Maduro. This is really there's a bigger picture out there. So yun yung sinasabi ko. Pero on the other hand, sa Pilipinas, I don't think Marcos Jr. will say anything about this kasi alam naman natin na US puppet din naman siya talaga. Kaya nga siya nasa pwesto is precisely because of that. And the whole Philippines at the moment is a semi-colonial regime of the United States under a Marcos Jr. government. So I would not expect him to say something, pero pwede na rin, okay na rin na nagsalita ang DFA. At least ang DFA nag-point out siya ng mga international principles na tulad ng non-interference, respect for international law. Pero these are just parang lang yan parang SOP, standard operating procedure. It's not really a condemnation of what happened in Venezuela, which is an invasion of Venezuelan sovereignty, and at the same time a violation as well Apo. dun sa tinatawag mong immunity ng
presidente or head of state. Kasi absolute yan when you talk about international law. Apo. Na kung saan inaresto ni Trump, alam mo, ito yung tinatawag mong long hand intervention ng United States sa isang bansa. And this is not new. This happened in Syria, this happened in Iraq. And I really hope it will never happen to our country. Kahit na ngayon, semi-colonial lang tingin ko sa bansa natin. Comparison lang po, Prof, no? Tayo, pumapalag tayo sa China pag may mga barko ang China na nakapasok na sa exclusive economic zone ng bansa. Pinupuna din ng gobyerno ng Pilipinas ang China kasi daw baka sakupin na tayo yung mga teritoryo or soberanya ng Pilipinas, makompromise nga dahil sa ginagawa. Pero itong ginawa ng Estados Unidos, nagalit tayo doon sa China. Pero itong ginawa ng Estados Unidos na kinuha na yung presidente, binanggit pa kanina sa pahayag ni Donald Trump doon sa balita natin kanina. Sinabi pa niya na sila, ang Amerika, ang magkokontrol sa Venezuela. Parang mas masahol ba ito yung ginawa nila compared dito sa China, pero hindi galit tayo sa ginagawa ng China, pero dito sa ginawa ng Estados Unidos na hinuli mo ng presidente, ikaw pa yung magkocontrol na meron pa namang mga doon, mga leader, meron na mga vice president o kung sino pa, pwede naman silang maghalal siguro doon, Prof. Tingin niyo po. Yun nga ang ito ipo-point out ko na rin kasi related yan sa tinatanong mo sa akin yung statement nga ni Senator Kiko Pangilinan na para bang tawag nito, nagsasabi siya na yung sovereign daw yan sa South China Sea. Ang issue ng South China Sea as far as the Philippines is concerned is exclusive economic zone. It does not exclusive economic zone, it refers to sovereign rights, but that is not synonymous to sovereignty. So, ang mga pinag-uusapan mo dyan sa South China Sea, as far as Philippines is concerned, is based on UNCLOS. So, at saka dispute with other claimant states, hindi lang China ang pinag-uusapan dyan. So, sa atin, hindi ko nga maintindihan minsan mga Pilipino, bakit kayo, the likes of Senator Pangilinan na invade, gagawin daw tayong probinsya ng China, when in fact, to be very frank, hindi stupid ang mga Chinese na kunin tayong, probinsya sa dami ng problema ng Pilipinas. Para kung ako isang Chinese, kukuha ka ng malaking bato, ipupok mo sa ulo mo, sa sakit ng ulo sa Pilipinas. Ngayon pa lang nga, domestic wise, you have a lot of problem. Corruption pa lang, problematic na ang Pilipinas. So, yun yung sinasabi ko. Pero on the other hand, when you talk about Venezuelang issue, mas masahol yan. Imagine, hindi lang sila militarily speaking na inatake, dinampot ang kanilang presidente illegally speaking as far as international law is concerned, but on the other hand, iti-take over nila ang buong bansa ng Venezuela, papapuntahin nila ang kanilang business at saka mga corporation para i-extract yung oil at they will benefit from it. That is a classic, what you call colonialism and classic imperialism ng United States, which I would never agree with. And I really hope that our country will never be in that position now or in the future. Kaya nga sinasabi ko lagi, ang mga Pilipino, open your minds to the reality na ang dapat ang Pilipinas, marunong kang pumosisyon sa mga nangyayari sa mundong ito, na ang gulo ng mundo. So dapat ang presidente mo marunong mag-isip, alam niya kung paano niya ipuposisyon ang Pilipinas sa tamang lugar. Pero under a Marcos Jr. government, we are in a very difficult position. In the Asia-Pacific region, you have the issue of Taiwan. At tayo ay hawak sa leeg. Si Presidente Marcos Jr. is hawak sa leeg ng mga kano. Kaya, pag nagkaroon ng contingency dyan sa Taiwan, madadamay tayo kapag hindi na recalibrate ang ating foreign policy. And we don't know how the Americans will control us because definitely they will have a hand on the Philippines pag nagkaroon ng Taiwan contingency. So ang sinasabi ko, bilang mga Pilipino, tignan nyo ang nangyayari sa mundo, tignan nyo ang nangyayari sa Venezuela. The United States will take over. And take note, it's not just Venezuela. The next is Cuba, the next is Colombia, the next is Greenland.
Look at what is happening. Do you really think alam mo, sa mga Pilipino, walang kaibigan at walang alay-alay sa United States as long as it is all about their strategic interest and their hegemony and their fight against the rise of China. So dapat tayo mga Pilipino, open yung mind natin sa mga ganitong pangyayari at wag nating hahayaan na dumating tayo sa estado na magiging Venezuela tayo or magiging Ukraine ng Asia. Because this is not good for our country. As far as I am concerned as a Filipino, I will never agree with this and I will fight for my country's sovereignty as far as I am concerned. So, ito yung mga lessons learned dapat na, hay nako, may mga senador tayo na napaka-stupid ng mga statement na sometimes hindi ko maintindihan kung asan ba ang kanilang loyalty. Sa flag ba ng Pilipinas? Sa bansang Pilipinas ba? O sa Amerika? Or sa kanilang interes na personal. So dapat si Marcos Jr. kung hindi niya kayang ayusin ang bansa even in terms of foreign policy, mag-resign na siya before pa maging too late ang pangyayaring ito kasi kahit domestically corruption pa lang ang pag-usapan mo. My God, wala na siyang political legitimacy. When you talk about foreign policy, mas lalo na. ASEAN share tayo, pero nagkakalat ang Pilipinas, especially when you talk about massive corruption